Kumusta ka? Welcome sa Kwentong Z. Dito bawat kwento ay handog para sa iyong pahinga. Ngayon, huminga ka ng malalim at dahan-dahang bitawan ang bigat ng araw. Ipaubaya mo muna sa akin ang oras na ito. Oras para ipahinga ang katawan at ikalma ang isipan. Habang nakikinig ka, nais kong itanong, nasaan ka ba ngayon? Nasaang lugar o bansa ka nakikinig? At anong oras na ba sa iyo? I-share mo sa comments para malaman natin kung saan-saan umaabot ang ating mga kwento. Dito sa Kwentong Z, ihahatid ko sa iyo ang mga kwento pampatulog na magsisilbing gabay patungo sa mahimbing na pahinga. Kaya bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito para lagi mong makasama ang ganitong mga sandali ng kapayapaan. Ngayon, hayaan mong dumaloy ang aking tinig, makinig sa kwento, at dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata. At ngayon, sisimulan na natin. Sa isang tago at mahiwagang lambak na kung tawagin ay lambak ng haginghing, kung saan ang hangin ay lumilikha ng isang mahinang ugong o haginghing sa tuwing dumadaan ito sa matataas na damong talahib. Doon nakatira ang isang pambihirang kuneho na nagngangalang Kiko. Ang kanyang tahanan ay isang mainit at ligtas na lungga sa ilalim ng mga dambuhala at nagsasalit-salit na ugat ng isang matandang puno ng akasya. Si Kiko ay naiiba sa kanyang 11 kapatid. Habang ang mga ito ay kontento na sa paghabol sa isa't isa sa parang napuno ng clover o sa pagnguya ng matatamis at makatas na karot, ang puso ni Kiko ay may isang pangarap na kasing laki at kasing liwanag ng kalangitan sa gabi. Ang kanyang mga mata na 2 bilog at madilim na tsokolate ay palaging nakatuon sa itaas sa tuwing ang araw ay nagpapaalam at ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mundo para kay Kiko. Ang buwan ang pinakadakilang iwaga at pinakamagandang nilalang sa buong sanlibutan. Ito ay isang perpektong perlas na tahimik na naglalayag sa itim na karagatan ng mga bituin, nagkakalat ng isang malambot at kulay gatas na liwanag sa buong lambak. Gabi-gabi, sa bukana ng kanilang lungga, sa isang patag na bato na nagsisilbing kanyang upuan, oras-oras niyang pinagmamasdan ang sayaw ng liwanag at anino. Pinapanood niya kung paano ginagawang kumikinang na pilak ng sinag nito ang bawat hibla ng damo at kung paano nito hinahabi ang mahahabang anino mula sa mga puno na para bang mga mahiwagang nilalang na nagbabantay sa kanilang pagtulog. Sa kanyang munting isipan, ang buwan ay hindi lamang isang ilaw. Ito ay isang matalik at tahimik na kaibigan. Isang parol na gumagabay sa mga naliligaw at isang matang maunawaing nakatingin sa kanya mula sa katahimikan ng kalawakan. Isang gabi nang ang buwan ay bilog na parang isang bagong bukas na bulaklak ng pag-asa habang nakaupo sa tabi ng kanyang ina, buong pananabik na itinuro ni Kiko ang maningning na globo. "Inay," bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa walang tigil na huni ng mga kuliglig. "Balang araw, aabutin ko po ang buwan. Nais kong damhin ang kanyang liwanag sa aking mga palad at ibulong sa kanya ang lahat ng aking mga lihim." Isang mainit na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang ina. Niyakap niya si Kiko ng mahigpit. "Alam mo anak," simula ng kanyang ina sa isang malumanay na tinig. "Noong unang panahon, ayon sa kwento ng iyong lolo sa tuhod, ang buwan daw ay napakalapit sa lupa. Kay lapit na kaya raw itong abutin ng isang kunehong tatayo sa likod ng isa pang kuneho. Ngunit may isang sakim na ninuno na sinubukang ikulong ang buwan sa isang kuweba upang suluhin ang liwanag nito. Nagalit ang kalangitan. Upang hindi na muling maulit iyon,
Itinaas niya ang buwan sa lugar na hindi na ito kayang abutin ni Numan, ngunit sapat ang taas upang ang liwanag nito ay maibahagi sa lahat, mula sa pinakamalaking usa hanggang sa pinakamaliit na langgam. Tandaan mo, Kiko, baka ang mahika ng buwan ay nasa kanyang pagiging mailap. Subalit ang puso ni Kiko ay nag-aalab sa isang determinasyong hindi kayang pawiin ng anumang kwento. Para sa kanya, ang pangarap ay isang binhi na kailangang diligan ng pagsisikap, at siya ay handang gawin ang lahat kinabukasan sa unang sinag ng araw, habang ang hamog ay kumikinang pa na parang mga diamante sa bawat dahon. Sinimulan ni Kiko ang kanyang dakilang misyon. Ang pinakamataas na puno ang magiging hagdan ko patungo sa langit, sabi niya sa kanyang sarili. Ang matandang puno ng akasya ang kanyang naging unang hamon. Ang katawan nito'y magaspang at puno ng mga bitak. Sinimulan niyang akyatin ito. Bawat pag-angat ay isang tagumpay. Dinaanan niya ang mga pugad ng ibon, nalanghap ang amoy ng mga orkidya, at naramdaman ang paghampas ng hangin na lalong lumalakas. Nang marating niya ang pinakamataas na sanga na kaya niyang akyatin, pagod na pagod si Kiko. Umupo siya at tiningala ang langit, ngunit laking dismaya niya. Naroon pa rin ang buwan, maningning, marikit, at tila nang aasar sa kanyang di nagbabagong layo. Isang pambihirang pagsisikap para sa isang nilalang na ang tahanan ay lupa. Isang malalim at mahinahong boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Kiko at nakita ang isang malaking kuwago. "Ginoong kuwago," sabi ni Kiko na hinihingal pa rin. "Ginawa ko na po ang lahat para makaakyat dito. Akala ko po, ito na ang daan para mahawakan ng buwan." Marahang umiling ang kuwago. Ang buwan, munting kaibigan, ay hindi isang prutas na mapipitas. Ang kagandahan niya ay hindi sa pag-aari nito, kundi sa liwanag na malaya niyang ibinabahagi. Ang pagpapahalaga ay hindi nangangailangan ng paghawak. Ang tunay na pag-uunawa ay nasa pagtanggap sa kanyang distansya. Bagamat may bahid ng lungkot, naunawaan ni Kiko ang punto ng kuwago. Nagpasalamat siya at maingat na bumaba sa puno. Kung hindi ko siya kayang akyatin, marahil ay kaya ko siyang talunin, naisip niya. Kinabukasan, tinahak niya ang landas patungo sa burol ng mga alapaap. Habang naglalakbay, nakasalubong niya ang isang pamilya ng mga dagang bukid. "Saan ka pupunta, munting kuneho?" tanong ng pinakamatandang daga. "Aabutin ko po ang buwan," sagot ni Kiko. Nagtawanan ng mga daga. "Ang buwan? Para sa amin, ang buwan ay isang malaking keso sa langit. Ang liwanag niya ang nagsasabi sa amin kung kailan pinakamatamis ang mga berry sa gubat. Siya ay isang tanglaw, hindi isang laruan." Nagpatuloy si Kiko, dala ang isa na namang pananaw. Nang marating niya ang burol ng mga alapaap, inintay niyang muli ang pagsikat ng buwan. Nang ito ay lumitaw, isang malaking bola ng kulay kahel, kumuha siya ng buwelo. Tumakbo siya at lumundag ng buong lakas. Sa isang saglit, pakiramdam niya ay lumilipad siya. Ngunit marahan siyang bumagsak pabalik sa malambot na damo. Sinubukan niya ulit at ulit at ulit pa. Sa huli, humiga na lang siya sa damuhan, pagod at nalulumo. Isang mabagal na kaluskos ang narinig niya sa kanyang tabi. Isang matandang pagong ang dahan-dahang lumalapit. "Nakikita ko ang iyong pagsisikap, munting kuneho," sabi ng pagong. "Lolo Pagong," sagot ni Kiko. "Ang buwan po. Gusto ko lang naman pong makalapit sa kanya." Umupo ang pagong sa tabi niya. "Noong ako'y bata pa," kwento ng pagong, "nais kong unahan ang agos ng ilog kislap. Araw-araw, sinusubukan kong langguyin ito ng mas mabilis. Isang araw, sa sobrang pagod, nagpatangay na lang ako. At doon ko lamang nakita ang mga isdang kumikinang.
ang mga tutubing sumasayaw at ang refleksyon ng langit sa tubig. Kiko, minsan sa sobrang pagtuon natin sa patutunguhan, hindi natin nakikita ang mga milagrong nasa ating paglalakbay. Napatingin si Kiko sa paligid. Tama si Lolo Pagong. Sa kanyang pagmamadaling makatalon, hindi niya napansin ang kumpol ng mga bulaklak na mabango o ang libu-libong alitaptap na nagsisimula ng umilaw. Nagpasalamat si Kiko at sinimulan ang paglalakbay pababa. Ang kanyang huling pag-asa ay ang lawa ng payapa. Naalala niya ang kwento na kapag kabilugan ng buwan, ang buo nitong refleksyon ay makikita sa lawa. Nang dumating si Kiko sa Pampang, namangha siya. Naroon nga sa ibabaw ng tubig ang isang perpektong refleksyon ng buwan. Nandito ka lang pala. Masayang bulong niya. Dahan-dahan niyang inabot ang refleksyon. Ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa tubig, ang perpektong buwan ay nagkawatak-watak. Inalis niya ang kanyang kamay at nabuo itong muli. Ito na ang pinakamasakit sa lahat. Nasa harap na niya, ngunit hindi pa rin mahawakan. Umupo si Kiko sa Pampang at isang munting luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Bakit napakalayo mo? Tanong niya sa hangin. Sa sandaling iyon, isang kislap ang dumaan sa kanyang paningin. Mula sa mga damo, daan-daang alitaptap ang nagtipon sa paligid niya. Isang alitaptap na may pinakamaliwanag na ilaw ang lumipad sa harap ng ilong ni Kiko. "Huwag kang malungkot, munting kuneho," tila bulong nito. Hindi mo kailangang hawakan ang buwan para maramdaman ang kanyang mahika. At pagkatapos, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Ang lahat ng mga alitaptap ay sabay-sabay na lumipad paitaas, bumubuo ng isang paikot na tulay ng liwanag. Ang tulay na ito ay umakyat mula sa lupa, umiikot na parang hagdanan patungo sa kalangitan. Hindi ito umabot sa buwan, ngunit lumikha ito ng isang landas ng kumikinang na ganda. Napanganga si Kiko. Hindi niya sinubukang akyatin ang tulay. Sa halip, umupo lang siya at pinanood ito. Sa wakas, naunawaan na niya. Hindi niya kailangang akyatin ang puno. Hindi niya kailangang tumalon mula sa burol. Hindi niya kailangang dakutin ang refleksyon. Ang pag-abot sa buwan ay hindi tungkol sa paghawak. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng kagandahan nito sa iyong puso. Ang liwanag na gumagabay sa kuwago, ang liwanag na nagbibigay buhay sa kwento ng pagong, ang liwanag na siyang inspirasyon ng mga alitaptap, ay ang parehong liwanag na nagbibigay init sa kanyang puso. Dahan-dahang naglakad si Kiko pabalik. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadali. Pinakinggan niya ang huni ng mga kuliglig. Sinamyo ang halimuyak ng mga bulaklak. At sa bawat hakbang niya, ang liwanag ng buwan ay tila yumayakap sa kanya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang mga magulang. "Naabot mo ba ang buwan, anak?" tanong ng kanyang ama. Umiling si Kiko at ngumiti. "Hindi po, itay. Pero nalaman ko pong hindi ko na kailangan dahil ang liwanag niya ay narito na po sa puso ko." Mula sa gabing iyon, hindi na sinubukan ni Kiko na abutin ang buwan. Ngunit gabi-gabi, bago siya matulog, lumalabas siya, tumitingala sa langit, at ngumingiti sa kanyang matalik na kaibigan sa kalawakan. At habang siya ay pumipikit, dinadala niya sa kanyang mga panaginip ang liwanag nito, na mas maningning at mas maganda kaysa sa kung ano pamang mahahawakan ng kanyang mga kamay. Ang pag-uwi ni Kiko ay isang paglalakbay na ibang-iba sa kanyang pag-alis. Ang landas na kanyang tinahak na dati tila isang hadlang lamang patungo sa kanyang layunin, ngayon ay nagpakita ng sarili nitong mga hiwaga. Bawat tunog, bawat amoy, bawat anino ay may bagong kahulugan. Napahinto siya upang pakinggang mabuti ang himig ng mga kuliglig na dati ingay lamang sa kanyang tainga. Ngayon, ito'y isang uyayi, isang awit ng gabi na nagpapatunay na ang mundo ay buhay at humihinga
kahit sa kadiliman. Napansin niya ang maliliit na kabuting kumikinang sa gilid ng daan, mga munting parol ng kagubatan na hindi niya kailanman nakita dahil ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa itaas. Nang madaanan niyang muli ang pamilya ng mga dagang bukid, sila'y pauwi na rin. Ang kanilang mga pisngi ay puno ng mga bungang kanilang natipon. Nagbago ang iyong mga mata, munting kuneho, puna ng pinakamatandang daga. Hindi na sila puno ng paghahangad, kundi ng pag-unawa. Ngumiti lamang si Kiko. Salamat sa liwanag ng buwan, natagpuan ninyo ang inyong pagkain, sabi niya. At salamat din sa liwanag niya, natagpuan ko ang aking kapayapaan. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Ang bawat hakbang ay magaan. Ang hangin ay tila bumubulong ng mga sinaunang kwento. Ang liwanag ng buwan na tumatago sa mga dahon ay gumuguhit ng mga gumagalaw na larawan sa lupa. Naramdaman ni Kiko na siya ay bahagi ng lahat ng ito. Hindi isang mananakop na nais umabot sa langit, kundi isang kapwa manlalakbay sa ilalim ng parehong liwanag. Nang tuluyan na siyang makarating sa kanilang lungga, ang amoy ng pamilyar na tahanan ay sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga kapatid ay mahimbing nang natutulog. Ang kanilang maliliit na ilong ay kumikibot sa kanilang mga panaginip. Sinalubong siya ng kanyang ama't ina ng mahigpit na yakap. Ang iyong mga mata'y nagniningning na tulad ng buwan, sabi ng kanyang ama. Dahil dinala ko po ang kanyang liwanag dito sa aking puso, sagot ni Kiko. Ikinuwento niya sa kanila ang lahat, ang sinabi ng matalinong kuwago, ang aral mula kay Lolo Pagong, ang praktikal na pananaw ng mga dagang bukid, at ang sayaw ng mga alitap-tap. Naunawaan mo na, anak, sabi ng kanyang ina, habang hinahaplos ang kanyang ulo. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang mga bagay na ating pag-aari, kundi ang mga bagay na ating nararamdaman at ibinabahagi. Sa gabing iyon, habang nahihiga si Kiko sa kanyang malambot na higaan na gawa sa tuyong dahon, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi na siya nangangarap na hawakan ng buwan. Sa halip, napanaginipan niyang siya ay isa sa mga alitap-tap, sumasayaw sa ilalim ng kalangitan. Taglay ang isang maliit na piraso ng liwanag, hindi para angkinin, kundi para ibahagi sa kadiliman ng gabi. At sa buong lambak ng Haginghing, walang nilalang na natulog ng mas mahimbing at mas payapa kaysa sa munting kuneho na sa wakas ay natagpuan ang langit, hindi sa itaas, kundi sa loob ng kanyang puso. Upang lalo pang pahabain, idinagdag ang mas maraming deskriptibong talata. Ang bawat sulok ng lambak ng Haginghing ay tila may sariling kwento sa ilalim ng buwan. Ang ilog kislap na sa umagay isang masayang daluyan ng tubig, sa gabi ay nagiging isang itim na salamin na sumasalamin sa bawat bituin sa kalangitan. Ang mga puno ng saging na ang malalapad na dahon ay punit-punit ng hangin ay nagmumukhang mga higanteng may gulanit na damit. Ang mga bulaklak ng Dama de Noche ay sabay-sabay na bumubuka. Ang kanilang matamis na halimuyak ay tinatangay ng hangin, isang pabango para lamang sa mga nilalang ng gabi. Ito ang mundong muling natuklasan ni Kiko. Ito ang mundong palagi nang nariyan, naghihintay lamang na mapansin. Ang kanyang paglalakbay ay nagturo sa kanya ng pagkakaiba, ng pagtingin at pagkakita. Dati siya ay tumitingin sa buwan. Ngayon, nakikita na niya ito. Nakikita niya ang epekto nito sa bawat bagay, ang papel nito sa mas malaking disenyo ng kalikasan. Hindi na ito isang bagay na hiwalay sa kanya. Ito ay isang puwersang nag-uugnay sa lahat. Ang liwanag nito ang bumubuhay sa plankton sa lawa na siyang pagkain ng maliliit na isda. Ang liwanag din na nito ang gumagabay sa mga gamo-gamo patungo sa mga bulaklak. Ang lahat ay konektado sa isang maselan at magandang sayaw ng buhay, at ang buwan
ang nagsisilbing ilaw sa gitna ng entablado. Ito ang mga iniisip ni Kiko habang siya'y nakahiga, naghihintay sa antok. Ang kanyang puso ay kalmado, ang kanyang isipan ay payapa. Ang pangarap na minsay nagdulot sa kanya ng pagkabigo at pagod ay siya na ngayong pinagmumula ng kanyang pinakamatinding kagalakan. Dahil ang tunay na kaligayahan, natutunan niya, ay hindi matatagpuan sa pag-abot ng isang bagay na malayo, kundi sa pagyakap sa ganda ng kung anong naririto na sa paligid mo at sa loob mo. At sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang lamunin ng panaginip, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting kasing ganda at kasing payapa ng liwanag ng buwan na nagbabantay sa kanyang pagtulog.